Okay, tayo po mga kapatid ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa John chapter 8 verse 12, sabi po doon, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sabi po roon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Kaya po doon sa Matthew chapter 5 verse 14, ang sinabi po ng Panginoon doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of this world. So ang ibig sabihin po nito mga kapatid, kung sino si Kristo, dapat daw po ay maging tayo. Kaya po doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi po ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Now, tatanungin ko po kayo bilang mga Kristiyano, nakikita po kaya sa atin yung image ni Kristo? Yung character po ni Kristo? Yung ways po ni Kristo? Mahalaga po kasi mga kapatid ang bagay na ito dahil tayo mismo ang nagre-represent kay Kristo sa daigdig na ito. Kaya po ang sabi po niya sa 2 Corinthians 5:20, therefore we are the ambassador for Christ. Ang tanong ko po ay ito, nai-represent po ba natin ng tama ang atin pong Panginoon? Sa buhay po natin, sa ginagawa natin, sa mga sinasalita natin, sa harapan po ng mga tao na nakakasama po natin. O iba ang nakikita nila bilang mga Kristiyano. Ganito po ba, mga kapatid, ang posible na nakikita nila, 2 Timothy 3:5? Sila'y nagkukunwang makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Yun po kaya ang kanilang nasasabi sa ating likuran na nakakaalam kung sino tayo bilang mga Kristiyano. At ang masakit, even in Titus chapter 1 verse 16, ang sabi nila, kilala nila ang Diyos, ngunit pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwail at hindi nararapat sa anumang mabuting gawain. Pwedeng yung sinasabi nila o yung sinasabi natin sa sarili po natin. Pero parang hindi po umuugnay dun po sa ipinuputray ng Panginoon, dun din sa nakikita po na ginagawa po natin. At ito po ang mas matindi sa Romans chapter 2:17. Ipinagmamalaki mo ang kaugnayan mo sa Diyos. Nalalaman mo ang kanyang kalooban. Nakikilala ang mabuting bagay pagkat itinuro ito sa iyo. And verse 23, sabi po doon, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hentil dahil sa inyo. Very strong po yung pong kanyang statement dito. Yung word na dahil sa inyo, can you imagine? Yung word ng dahil sa inyo, napupulaan ang pangalan ko. Nakakahiya po mga kapatid kung ganito rin po ang sinasabi nila po sa atin. Nang dahil sa inyo. Why? Dahil hindi natin na ipapakilala ng tama ang Diyos sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Iba yung nakikita nila doon sa inaakala po nila. Iba po yung narinig nila doon sa dapat po nilang marinig. Lalo na po doon sa mga tao na nagsasabi na meron po silang Diyos. Kapag magkaiba ang nakikita nila at naririnig nila doon sa dapat nilang makita at marinig, mga kapatid, ang tawag po natin dito ay misrepresentation. At yan po ang pamagat ng atin pong mensahe po ngayon. Misrepresentation. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami
lumalapit sa iyo ng may kababaang loob, umaasa lamang sa biyaya po ninyo. Kumakato kami ngayon sa iyong puso na hinihiling po namin anuman yung pong nais mo na sabihin sa amin. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig kami ng mga anak po ninyo. Open our spiritual understanding in our mind, Panginoon. Even our ears. Enable us, Panginoon, na maunawaan namin yung bagay na gusto mo na maunawaan namin sa umagang ito. Huwag po kayo, Panginoon, O God, magkuli na sabihin kung ano yung nararapat na sabihin kahit masakit po ito sa bawat isa sa amin. Mangusap po kayo, Panginoon. Banal na Espiritu, gawin mo kung ano yung nararapat. Nagpapasakop lang po kami sa iyo. Sapagkat kayo pong may karapatan na magsalita ng ganito kahit kanino. Salamat po, Panginoon. We bless you today and we honor you. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang meaning po ng misrepresentation is something that misrepresent an idea or opinion or the fact of something being misrepresented. Nang ibig sabihin po nito, mga kapatid, halimbawa, yung sinasabi ko sa inyo na dapat nyong gawin, pero hindi po yun exactly ang inyong ginawa. Sa halip, iba doon sa sinabi ko sa inyo, ang tawag po rito ay misrepresentation. At para po maintindihan po natin ang gusto, yung pong gusto ko pong sabihin sa inyo, basahin po natin ang atin pong teksto. Sa Bilang 20 verse 1, this is a long reading pero bear with me para po makuha natin yung mensahe natin. Nang unang buwan ng mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kades, doon po namatay at inilibing si Miriam. Ito po yung kapatid po ni Moses at Aaron. Wala silang makuhang tubig doon, kaya't nag-usap-usap sila laban kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba ng mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inalis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig? Verse 6, nagpunta sina Moses at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Nagpakita naman sa kanila ang kaningningan ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. At pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Gusto ko pong pansinin po ninyo yung word na sinabi ng Panginoon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moses ang tungkod sa harapan ng kaba ng tipan. Tinipon ni na Moses at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapaghimaksik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukalang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na hindi ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Ano po ang sabi ni Lord, mga kapatid? Sabi po kay Moses at kay Aaron, magsalita ka sa bato. Tama po ba? Pero ano ginawa po ni Moses? Yung po bang magsalita ka sa bato at yung pinalo yung bato, yung po ba iisa o magkaiba?
So ito po mga kapatid, yung tinutukoy ko sa inyo na misrepresentation. Yung hindi po nila ginawa exactly kung ano yung sinabi ng Panginoon o inutos ng Panginoon sa kanila. At mga kapatid, hindi po natin alam na pwede palang somehow sa pananaw mo, sa tingin mo, sumunod ka sa sinabi niya sa'yo. Pero kung mali pala ang kaparaanan ng pagsunod natin, mayroong consequence ito. At alam niyo po ba kung ano naging bunga nito para po kay Moses? Number 1, hindi po siya nakapasok sa lupang pinangako, which is the promised land. Now, mga kapatid, kung ikukunik po natin ito sa atin ngayon, posible rin pala kahit tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon at may ipinagagawa sa atin ang Diyos. Pero kung hindi po natin nagagawa exactly yung inuutos po niya sa atin, wag po pala tayong umasa na somehow ay pwede rin po tayong makapasok doon sa sinasabi ng Panginoon, which is heaven. Dito po, promised land. Now, tingnan po natin, magpatuloy tayo. Sabi po doon sa Bilang 20:12, ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala, na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Hindi kayo makakapasok. Bakit po kaya mga kapatid? Listen. Bakit po kaya sa halip na kausapin ni Moses, based dun sa instruction ng Panginoon sa kanya, bakit po kaya nagawa niyang paluin yung bato? Bakit po kaya? Meron po kasi itong dahilan somehow. Okay po? Alam niyo po ba kung bakit? Dahil sa pressure. Dahil po sa provocation ng mga tao sa kanya. Lagi po kasi silang meron pong complain. Lagi po silang may sinasabi. Lagi po silang naninisi na parang pagkakamali ni Moses, yung pong pagkakaalis sa kanila doon po sa slavery out of Egypt. At dahil po hindi na po kinaya ni Moses, nag-react na po si Moses, nagalit po siya. Kaya sa halip na kausapin po niya yung bato, hinampas po niya ito, bunga, mga kapatid, ng kanilang ginawa. So hindi sila pinayagan ng Diyos na makapasok at makarating sa promised land. Now, ano po ang aral nito sa atin? Gusto ko pong makita po natin ito. Let us figure it out. Okay? Sa side muna tayo ng mga Israelita. Huwag po tayong magrereklamo o kung ano-ano ang sinasabi natin sa mga namumuno sa atin. Kasi hindi natin alam na yun pala ang nagtutulak sa kanila na kahit hindi po nila gusto. But out of provocation and pressure, nakagagawa po sila ng maling desisyon, mapagbigyan lang yung gusto ng tao. Bilang 10:20, balik po tayo, 2010. Ano sabi riyan? Makinig kayo, mga mapaghimaksik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? At pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Sa tingin po ninyo, sa reaction ni Moses, hindi po siya galit? Galit po siya, amen? Galit po siya, kaya nga niya sinabi sa kanila, mga mapaghimaksik. Kaso ang mali po ni Moses, nadala po siya sa kanyang damdamin. Sa halip na kausapin lang niya yung bato, kanya itong pinalo. Pero ang akala po kasi natin, pwedeng isa lang ang pwedeng maapektuhan. Dito kasi, pwedeng isipin natin, halos si Moses lang ang matindi ang naging effect. Pero alam niyo ba mga kapatid, pwede rin po pala na makaapekto rin ito doon sa mga tao na nagko-complain, kaya po nagkaganon si Moses. Sa Hebrew 13:17, tinan nyo nakalagay, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa.
na parang sila ang mga magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Sa ibang salin po, mga kapatid, hindi ito makakabuti sa inyo. Kapag po pala nasasaktan natin ang damdamin ng isa na nagmamalasakit sa atin, siyang pong tinawag ng Diyos na siya pong mag-lead po sa atin, pero hindi po tayo nasasatisfy doon sa bagay na ginagawa niya, and here we are, we say something at his back o at her back, hindi rin po pala ito makakabuti sa bawat isa po sa atin. May effect ito doon sa sinasabihan natin, at may effect din ito sa mga tao na nagsasabi ng kung ano. Amen po ba, mga kapatid? Now, sa side naman po ni Moses, kahit po anong pressure o provocation, huwag po tayong patangay sa mga naririnig natin. Sa mga sinasabi nila sa atin, basta alam mo sa sarili mo na ikaw ay tama sa iyong ginagawa, bahala po ang Diyos sa kanila. Kasi marami po sa atin sensitive at hindi naman po natin masisisi sila, mga kapatid, dahil iyon sila. Pero payo ko po sa bawat isa po sa atin, huwag po tayong padala sa ating mga damdamin, sa mga reaksyon ng iba na ipinakikita sa atin, dulot po ng mga circumstance o ng tao sa ginagawa po nila sa atin. Okay? Hindi po natin alam na tayo rin pala ang nawawalan at naapektuhan. Kasi madali po tayong mag-provoke, madali po kasi tayong sumakay sa mga pangyayari. Lalo na't hindi naman po nga natin po kayang pagbigyan at pagpasensyahan yung pong mga naririnig natin na sinasabi laban sa atin, kahit alam natin na iyon ay pawang paratang at walang katotohanan. At bilang nasa laman, nagre-react po tayo in retaliation doon sa kanilang ginagawa, pero hindi natin minsan naisip na yung palang pagbalik natin na yon, tayo rin pala ang pwedeng maapektuhan at mawalan. At maganda, mga kapatid, na meron tayong realization pagdating sa bagay na yan. Amen ba, mga kapatid? So, tulad ng nangyari kay Moses, isipin po ninyo nang dahil lang sa mga taong ito, na iniligtas niya dahil yun po ang inutos ng Panginoon sa kanila. To be honest, mga kapatid, kung ako po ang pagsasalitain nyo in behalf of Moses, sasabihin ko, wala akong pakialam sa inyo. Pero ginawa ko ito dahil merong inutos sa akin ng Panginoon na ialis ko kayo doon sa Ehipto. Pero hindi ko inaasahan na yung bagay na gagawin kong ito, kayo pala mismo na iniligtas ko mula doon sa pagkaalipin, ang siya mismong gagamitin pa ng kaaway para sirain ako. Yun yung sinasabi po ni Moses, mga kapatid. Yung mga taong tinulungan mo, yung mga taong inabot mo, sila pa mismo ang tutulak sa iyo na suwayin ng Diyos. Sa tingin nyo, bakit may mga taong nakagagawa ng hindi nila gustong gawin sa sarili nila o maging sa iba? Again, bunga po ito ng pressure. May nagtulak sa kanila na gawin ito out of provocation dahil hindi na nila kinaya. And because of that, gagawa na po sila na isang bagay na hindi rin po nila inisip kung ano ang pwedeng maging bunga nito sa buhay po nila o maging bunga sa buhay ng ibang tao. Kaya sa huli po, mga kapatid, na lang natin nare-realize yung mali po nating nagawa. And here is the word, bakit ko ba kasi yun nagawa? Sabi rin ng mga taong malapit sa iyo, bakit mo kasi yun ginawa? Kaya lang po naroon na. Hindi na natin maibabalik yung mga dapat ay hindi nangyari dahil napadala po tayo sa ating mga damdamin. Napakarami pong nagsisi, amen? Marami po ang nagsisi sa kanilang mga nagawa, pero it's too late for them kasi damage has been done. So kaya po nagalit ang Diyos sa kanila.
Hindi po kasi iyon ang gustong ipakita ng Diyos sa mga taong ito. Nagalit ang Panginoon kay Moses and even kay Aaron. Kasi ang gusto pong ipakita ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan po nung dalawa, ni Moses at ni Aaron, ay yung pong kabanalan ng Diyos. Pero hindi po kabanalan ng Diyos ang nakita nila, kung hindi po yung galit sa puso po ni Moses. At ito po yung tinatawag po nating misrepresentation. Mali nating na ipapakilala ang Diyos sa mga tao na hindi po nakakakilala ng totoo sa Diyos. Sabi ng Diyos, Moses, kausapin mo ang bato. Ano ginawa ni Moses? Pinalo o hinampas niya ito. Now here is my point. Lumabas po ba yung tubig nung hampasin ito? Lumabas po ba yung tubig? Tingnan nga po natin, bilang 2011. Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukalang masaganang tubig at nakainom ang bayan, pati ang kanilang kawan. Church, listen. Kahit mayroong pagsuway, tandaan niyo po ito, hindi ka ipahihiya ng Diyos sa harapan ng mga tao na nakakita nito sa iyo. Okay? Dahil mayroong ipinangako sa iyo ang Diyos. Lumabas ang tubig. Amen. Pero bunga ng iyong pagsuway, meron po itong kapalit. Hindi po siya nakapasok sa promised land. Minsan, mga kapatid, akala po natin sa sarili natin, dahil nangyayari po naman yung mga gusto natin. Piling natin na sasagot naman yung lahat ng hinihiling natin. Kahit alam po natin sa sarili natin, on the other side ng buhay natin, ay meron po tayong nagagawang pagsuway. At sinasabi sa atin ng Panginoon, tandaan mo ito kapatid, hindi ka ipahihiya ng Diyos, pero hindi mo alam kung anong pwedeng maging kapalit nito. Nakakatuwa ang Diyos. Kahit hiniya ang Panginoon sa harapan ng mga taong ito, in return ng Panginoon, ikaw na sumuway at nagbigay ng kahiyan sa Panginoon, hindi pa rin niya magawang hiyain ka sa harapan ng mga taong ito. Sapagkat kung ipinakita po ng Diyos, dahil ganyan ang reaksyon mo, ganyan ang ipinakikita mo na hindi yan ang gusto ko na makita nila, hinampas mo yung bato, walang tubig na lalabas, mapapahiya ka doon sa sinasabi mo. Hindi ko ginawa ng Diyos. Hindi niya tayo hihiyain. Kahit tayo mismo ang madalas nanghihiya sa Diyos. Yan ang karakter ng Panginoon. Kahit nasasaktan siya sa atin pong mga attitude, sa ating mga reaksyon. Pero ang Panginoon, kapatid, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Pero hindi po niya ito pababayaan o hahayaan. Neither He will condone yung mali po nating ginawa. At ito po ang nangyari. So mga kapatid, dapat maging sensitive tayo rito. Kung meron tayong sinusuway sa sinasabi niya sa atin o sa inuutos niya sa atin, ihingi po natin ito ng tawad sa Kanya. Na mali nating na ipakilala siya sa mga tao. Sa mga naging reaksyon po natin. Sa mga ginawa natin. Sa mga sinasalita natin na naririnig nila at nakikita ng mga taong nakapaligid po sa atin. Church, ipakilala po natin ang tama ang Diyos sa buhay po natin. Kung sino po si Lord. Why? Sapagkat tayo ang nagre-represent sa Kanya kung sino siya sa buhay po natin. Pangalawang consequence, hindi siya nakatawid sa ilog Jordan. Hindi po siya nakapasok sa promised land. Hindi po siya nakatawid sa ilog Jordan. Deuteronomy 3:23. Namanhik ako noon kay Yahweh, ang sabi ko, Yahweh aming Diyos, pinasimulan mo nang ipamalas sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupang makagagawa ng iyong ginawa? Ipinamamanhik ko sa inyong ako'y tulutan mong makatawid sa Jordan, upang makita ko ang maganda at masaganang lupain yaon. Ang kabuluran
at ang bundok ng Libano. Verse 26, ngunit hindi niya ako dininig, pagkat nagalit nga siya sa akin dahil hindi ako pinakinggan ng Diyos. Hindi dahil sa akin, kundi dahil ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin yan. Umakyat ka na lamang sa ituktok ng Pisga at igala mo ang iyong paningin sa paligid pagkat hindi ka makatatawid ng Jordan. Again, ang sabi rito ng dahil sa inyo, can you imagine na pwede pala na tayo ang maging dahilan kung bakit yung iba hindi natin makasama, hindi makatuwid dahil tayo ang nagsanhi nito. May ginawa po bang masama si Moses sa kanila? Isinubo nga ni Moses ang buhay niya para sa kanila. Amen! At yun ay bilang pagsunod sa Diyos. Pero dahil nga po hindi sila nakontento, marami silang hinahanap, marami silang sinasabi, sila mismo ang nagtulak kay Moses na gawin yung hindi niya dapat gawin. At parang ganito po ang nakikita ko sa damdamin ni Moses. Hindi kayo makapaghintay, hindi kayo kayang magtiis kahit na konti. Sige, dahil yan din ang gusto ninyo. Okay? Iyan ang kinukomplain ninyo, iyan ang hinahanap ninyo sa akin. Gawin natin kung ano gusto nyo na mangyari. Kaya sa galit po ni Moses, pinalo po niya ang bato. You see? Pwedeng wala lang sa iyo, o wala lang sa akin. Pero hindi po natin alam, dun po sa mga sinasabi natin, dun po sa mga ipinakikita po natin, meron pala tayong naitutulak na mga tao na kahit hindi nila yung gusto, na ipupust natin sila into something na gumawa, na pati po sila ay nagkakasala. So ito po ang aral, mga kapatid, makinig po kayo. Ano po ang mas malawak, dagat o ilog? Ano po ang mas madaling tawirin, dagat o ilog? Kung yung pong dagat na malawak at mahirap ay natawid ni Moses. Hello? Ngayon, dahil sa pagsuway, yung ilog lang ng Jordan, hindi na niya magawang tawirin. You see? Yung mahirap na lagpasan mo, yung mabigat na kayanan mo, ngayon nagugulat ka sa sarili mo, bakit itong maliit lang na challenges ng buhay, hindi ko mapagtagumpayan? You know why? Kasi hindi na po tayo sinasamahan ng Diyos. Dahil hindi po natin siya naipakilala ng ulitin po natin uli yung verse 26. Sabi niya po roon, 3:26, ngunit hindi niya ako dininig pagkat nagalit siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na, huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin. Iyan. So gusto ko i-paraphrase po ito, yung sinabi niyang ito, at ibabase ko po sa damdamin ng Diyos. Moses, anong inaasahan mo sa akin? Patawirin kita sa ilog Jordan? Ipinahiya mo nga ako sa mga tao. Hindi mo nga ako pinarangalan tulad ng inaasahan ko sa iyo. Tapos tulad ng sinabi mo sa mga tao, anong gusto ninyo? Magpalabas ako ng tubig mula sa batong ito? Ikaw, Moses, sa tingin mo, dun sa sinabi mo, parang ikaw ang nagbigay sa kanila ng tubig at hindi ako. You do it your way. Your own way, rather. At hindi mo sinunod yung sinabi ko sa iyo. Kaya tumigil ka na. Hindi na mangyayari yung gusto mo. So mga kapatid, ito po ang ingatan po natin. Na huwag nawa po tayong magkamali sa mga desisyon po natin. Na sa halip na magbigay tayo ng glory sa Diyos, ang naibigay po natin ay kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Dahil iba nga po ipinakita natin sa kanila
na dapat nilang makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ma-amaze ka, masusurprise ka. Kapag binalikan mo, ang dami mong napagtagumpayan. Ang dami kang dinaanan na kinaya mo dahil kasama mo ang Diyos. Pero meron na lang ngayon na dumating na napakaliit na bagay, nahihirapan ka. Anong nangyari? Di ka nagtatanong. Dahil pala sa nagawa natin, hindi na natin kasama ang atin pong Panginoon. Hindi siya nakapasok sa Promised Land, hindi siya nakatawid sa Ilog Jordan. Ang pangatlo, kapatid, hindi na ikaw ang magpapatuloy. Iba na ang gagawa nito. Deuteronomy 3:28, ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob pagkat siya nang mangunguna sa Israel nang pasakop sa lupaing ipinatatanaw ko sa iyo. Kita niyo ang bunga ng isang pagkakamali? Kahit hindi natin gusto, tayo rin ang nagdurusa. Dahil napatangay tayo sa kanila, sa mga complaint nila, sa mga damdamin nila, dahil nawalan po tayo ng pasensya. Dito again ang makukuha nating lesson, mga kapatid. Masakit yung ibinigay na sa iyo, kinuha pa. Masakit yung tayo ang unang pinili dahil hindi tayo naging karapat-dapat ipinasa sa iba. Masakit yung sinimulan niya. Yung sinimulan mo, sinimulan natin. Yung pinaghirapan natin, iba ang umani. Iba ang nakinabang. Iba na ang nagtutuloy. Why? Dahil hindi natin na-present ng tama yung Diyos na sa atin ay nagtiwala. Hindi natin siya naipakilala kung sino siya, kung ano siya. Ang naipakilala natin kung sino tayo at kung ano tayo. Hindi natin ipinakita yung kabanalan niya, yung kabaitan niya. Ang ipinakita natin, yung ugali natin. Yung inis natin, yung galit natin, yung damdamin natin. Hindi po natin ipinakita yung kalakasan niya. Ang ipinakita natin, yung kahinaan po natin. At yun ay sa harapan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. And because of that, sabi ng Diyos, hindi na kayo magpapatuloy. We miss that opportunity. We miss that privilege. Hindi na po tayong gagamitin ng Diyos. At iyan po ang masakit na katotohanan na sana hindi po mangyari sa atin pong lahat. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo pong lahat, tumayo. Lord, patawarin mo kami kung hindi ka namin na ipakilala sa paraan na gusto mo na ipakilala ka namin. Patawarin mo po kami kung kami pang nagsanhi sa iba na magkasala sila. Dahil kami ang nagtulak sa kanila na magkaganon sila. Ayaw nilang lumapit sa iyo. Ayaw nilang magtiwala sa iyo. Dahil hindi yun ang nakikita nila na ginagawa namin. Lord, sorry kung hindi ka namin naparangalan sa halip na bigyan ka namin ng kahihiyan. Sa mga ginagawa namin, naging sa aming mga buhay. Patawarin mo po kaming lahat sa bagay pong ito. At salamat po, Panginoon, sa paalala. Nawa magawa po namin exactly kung ano po yung sinasabi ninyo at inuutos po ninyo sa amin. At hindi po kami magkamali o sumuway sa gusto po ninyo. Ito po ang aming sinasamo sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Taas po natin ang ating mga kamay. For the benediction, I pray for the sustaining mercy and kindness of our Heavenly Father. May the manifold favors and goodness of the Lord Jesus Christ flood you and your family. I declare the blessing and protection of the Holy Spirit over your lives. Humayo po tayo na dalang kapayapaan, kagalakan at kapahingahan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sumagana nawa kayo sa lahat ng pagpapala na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa inyo. And God bless you all, mga kapatid. I love you with the love of the Lord. See you next week.